Sa banal na Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid at inyong ang pakisahan ng mga nailangan ng mga luha. Blessed Virgin Mary of the Poor, at itong patrona ng ating mga Sisters of Mary, at ang mga alumni dito ngayon, alumnos at alumna na dito. At may din ang unang araw ng ating triduo para sa kapistahan ng banal na Sanggol Santo Niño. At ang ating Hermanita ay si Francis Maria Ganto. At para namin kasama ang kanyang mga magulang at kanyang mga mahal sa buhay sa triduo ito. Mga kapatid, aminin namin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat pumanap sa banal na Panginoon. Inaamin ko Sa Panginoon ng Diyos at sa inyong mga kapatid na nagwala ang walang kasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aming pagkukunan. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos at ay dasal.
Sisters of Mary Alumni Association at ang ating hermanita sa kapisahan ng Santo Niño, sa kanyang trio, si Princess Nabil, at ang kanyang pamilya. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakunawa sa pagkalangin ng laging galing si Santa Maria Mahal, na kami naway imahamon sa hapis sa kasalukuyan at paminabang sa kalawagyan walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at mga Filisteo. Sa Ebenezer, nagtagpo ng kampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang patay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel. Bakit kaya tayo pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti, kunin natin sa silo ang kabanang ito. Baka kung nasa atin iyon, ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kabanang ito. At sumama naman ang dalawang anak ni Eli na sina Ofni at Phinehas. Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa nang ilagay sa kanilang kampo ang kabanang lipan. Umalingaw sa palibot ng ang kanilang sigaw. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo? Nang malaman nila nasa kampo ng mga Israelita ang kabanang lipan, nasintang sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Kaya sinabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makakaranas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makakapagligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagtahirap sa mga taga-Egyptio sa pamamagitan ng iba't ibang sayo. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupit at maalipin ng mga Hebreo. Tulad ng pag-aalipin natin sa kanila, lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at Israelita at nalupit na naman ang mga taga-Israel. Ang namatay sa kanila ay 3,000 at nagdanahan ng takas papauwi ang mga natira. Ang kabanang Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Phinehas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Binayaan mo nga kami, kaya kami tumakas. Lahat namin naiwan ay sinansang nilang lahat.
Paliban sa walang Diyos, sa gitna ng sanlibutan, sa nangyari umiiin bilang tanda ng pag-uulay. Kami huwag mong pagpulihan, huwag magtago sa amin. Ang pamamanang hirap ay huwag mong lilipin. Ipinangarap ni Jesus ang paghahari ng Diyos sa kita'y kanyang ginawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may isang titonging lumapit kay Jesus. Naliglot at nagbaka, "Kung ibig po ninyo'y mapagaling ninyo ako." Nahabang si Jesus at inigo siya. Sabay ang nila, "Ibig kong balik ka." Noon di nawala ang kitong at umalik ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na dinig. "Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pasulit ka sa sacerdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa inutos ni Moises upang matunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na." Ngunit umalis siya at bagkos pinamalita ang nangyari. Ano pa, hindi na kayagang makapasok ng bayan sa Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga nilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao, buhat sa ilang ibang tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Gandang gabi po, Father. Mga kapatid, dalawa yung ating tiyo, pero piyesta ngayon ay piyesta ng mahal na ina ng Paduka.
Kung ating babalikan ang mga pagbasa, balikan natin sa unang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel, Kabanata 4, talata 1 hanggang 11. Makikita natin ang Israel ay natakot matapos silang matalo sa mga Pilisteo. At tinanong nila, bakit tayo pinahintulutan ng Panginoon na matalo? Bakit tayo pinahintulutan na matalo sa labanan? Pero kapansin-pansin, ang naging sagot nila, hindi sila nagsisi. Hindi sila nagbalik loob. Tapos ang sinabi nila, kunin namin ang kaban ng iman o the ark of the covenant para iligtas tayo. Yun ang kanilang isip. In other words, ginamit nila ang kaban ng iman para isang anting-anting. No? Para isang anting-anting. Akala nila, dahil nila nila ang kaban ng iman, automatic, no? Nasa isipan, nasa kanila ng Diyos. No? The ark of the covenant, dala nila. Nag-ingay sila, nagsisigawan sila, akala nila na sigurado na panalo sila. Pero, anong nangyari? Mas malala. Malala ang kanilang pagkatalo. Nabiha ang kabanang-ipan ng Ark of the Covenant. Kaya, mga kapatid, this tells us very important lesson. What is the important lesson? Hindi natin pwede gamitin ang Diyos para sa sarili nating mga plano, sa ating mga plano. Ang Ark of the Covenant, o kabanang-ipan, ay tanda ng presensya ng Diyos. Tanda ng presensya ng Diyos. Pero, hindi ito isang kapalit ng pagsunod o pagpapakubaba at tunay na pananampalataya. Ulitin ko, no? Ang kabanang-ipan o Ark of the Covenant ay presensya ng Diyos. Pero, hindi siya kapalit ng pagsunod, no? At ang pagpapakubaba at tunay na pananampalataya. Dito pumapasok ang karagahan ng ating kapistahan ngayon ng malikalay na ng mga lupa. The Virgin Mary of the Poor sa Banu, no? Sa Banu. Ang kanyang spirit, Banu spirit, Banu, no? Dahil galing sa mga French doon sa part ng North of Europe, sa Belgium, sa Belgium. Hindi nagpakita si Maria bilang isang makapangyarihan o hindi nagpakita ang mahalay niya sa mga mayayaman. Nagpakita siya sa isang mahirap na bata, sa isang lukha na bata. Hindi siya nagbigay ng sandata. Hindi siya nanamong magkakalumay. Kundi, ang pinangako, ang binigay ng mahalay na ang tubig na galing sa buhay. At ano galing sa tubig na buhay ay simbolo ng buhay, simbolo ng pag-asa, simbolo ng awa ng Diyos. At sinabi ng mahalay na sa bata, ako ang biyernes ng mga lupa. Kaya kung mabalikan natin sa unang pagbasa, ang Israel noon ay meron kabanang-ipan. Pero, sige mo, meron sila kabanang-ipan, kaya mayayapang sa bagos, dapat nagpakita ay ang kababaan mo, humility. Si Maria ay walang-wala. Pero ano meron si Maria? Puno ng tiwala sa Diyos. Puno ng tiwala sa Diyos. Israel shouted loudly, thinking that God was with them, ang mga Israelita. Pero si Maria ay nakinig ng talintin, quietly. At ang Diyos ay kumilos sa kanya. Kumilos sa kanya. Mga kapatid, ganito rin tayo minsan. Meron tayong rosaryo, meron tayong sopit-sopit ng krus, may sing-sing para ko sa katulad ko, meron tayong gano'n, meron tayong devotion, which is talagang kailangan natin yun. No? Dahil papakita na tayo ay para sa Diyos, para tayo ay para sa pagpapabuti
tinatanong tayo ng Diyos. May pagbabago ba sa puso ko? May tiwala bang talaga ako sa Diyos? Yun ang tanong. Ang mahal na Ina ng Marupa, Mary of the Poor, reminds us that God is closest to the humble, to the suffering, and to the poor. Ang yung kahirapan ay hindi lamang sa wala akong pera, wala akong material na bagay. Hindi yun. It's not only that I am poor dahil wala akong material na bagay. Hindi yun. Poor in his spirit. Even the person na marami siyang pera, marami siyang sasakyan, maraming kari-karian, pwede siyang maging mahirap. Poor in spirit. Poor in spirit. Yun, mas mahirap yun. No? Mas mahirap yun. Those who know that believe God. Kaya, ngayong araw na ito, let us ask ourselves, tanongin natin ang ating mga sarili. Umaasa ba tayo sa Diyos o ginagamit lamang natin siya? Umaasa ba tayo sa Kanya o ginagamit lamang natin siya? Hinahanap ba natin ang blessing o ang kaloob ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, kalooban ng Diyos, the will of God. Lumalapit ba tayo sa Diyos na puno ng sarili o hanggang magpakumbaba? Yun ang tatlong tanong. Kaya mga kapatid, sa kapistahan ito, sa pamamagitan ni Maria, derhen ng mga lupa, matutukan naman natin ang tunay na lakas ay hindi sa mga bagay na hawak natin, kundi sa Diyos na ating pinagtitiwalaan. Amen. Naniniwala sa awat ng Panginoon, lumapit tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit, ng ating mga panalangin ay pakikinggan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapabayaan at mga itinuturing na yabik ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Nanalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga pinapaliwala ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahihirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumawa kay Kristo, naway mabuhay sa tunay na kalayaan at kaligayahan ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama natin ang ating mga personal na kahilingan at mga intensyon. Maaway Ama, panalangin mo ang aming diwa ng kabag at pangunawa sa mga nagpurusa. Itulan naman namin ang aming buhay kay Jesus na humanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa bawat tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, ang pagkain natin ay kalugar ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon itong pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapanawagan, at sa buong sambayan niya ang banal. Ang manalangin lumikha, ang iyong nagkatawang tao, anak, ay tumulong naman sa aming ginagawa, upang siya ay niluwan ni Maria, nang limawa sa ulilalubag ng pagganap sa pagkagaling, ay magpagidapag na kanugan mo ang aming pag-aayon sa kapapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaling niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos sa mga pusat diwa. Inias namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala ang ina ni Jesucristo, ang mahal na pinaging pupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Bilingap mo ang mahal na pinaging bilang iyong mapangalipin, nang iyong binigyan ng pumupuling pumalinga sa anak mong panunobos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, na walang upay sa kalagna, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Kaya sa mga pagkakas ng Espiritu, gawin mong manasang ang kalooban upang para sa ating katawan ito ng aming Panginoong Jesucristo. Pagkakakis ang pusong loob ng aming hando, hinawakan ng pinapay, pinasalamatan mo, pinaghati-hati, pinahos ka ng mga alagaan at sinabi, tanggapin niyo na ito at kanin. Ito ang aking panawagan. Yan mo para sa inyo. Dahil naman ang matapos ang papunan, hinawakan ng alis, muli kanyang pinasalamatan. Hinawag ng alis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo na ito at inumin. Ito ang alis ng aking luto, ng bago at walang hanggang tupan. Ang aking luto ay uubos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Amen.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ni Kristo ay mamaglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo yung simbahang laganap sa mundo. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at Nervero na aming Obispo at ang kanang kapayaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilay na may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Ganyan ang lahat ng mga kumana. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo inabating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Kalbaryo Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa ibig ng kaluluwa sa iyo. May pag-iwang na manalay ng pagpupuri sa karangalan mo. Sa pamamagitan ng umanak namin, Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos na nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inalihan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako nakakatapat ng mga nagulis sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.